Sa pong kagalakan na makasama kayo ngayong umaga sa ating pagtitipon at praise the Lord na tayo po ay nagkakaisa para po sa araw na ito para sa Panginoon. Pakibukas po ng ating Biblia sa 1 Timothy chapter 6. Nasa chapter 6 na po tayo ngayon ng Timothy at tayo po ay aabante sa verse 11. At tatapusin po natin itong book na ito ngayong umaga. Yay! Tapos na po tayo ngayon sa book of Timothy. And praise the Lord sa bawat isa na sumusunod sa pag-aaral natin sa aklat ng Timothy. So, ngayong umaga ay tatapusin natin ito. So, babasahin ko po at sundan niyo po ako habang binabasa ko po ang passage na ito. Ulitin ko po 1 Timothy chapter 6 verses 11 to 21. Simulan ko po sa verse 11. But you, O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, for which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good compassion before Pontius Pilate, that you keep this commandment without spot, blameless, until our Lord Jesus Christ appearing, which he will manifest in his own time. He is the blessed and only potentate, the King of kings and Lord of lords, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Command those who are rich in the present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Let them do good, that they be rich in good works, ready to give, willing to share, storing up for themselves a good foundation for the time to come, that they may lay hold on eternal life. O Timothy, guard what was committed to you through your trust, avoiding the profane and idle babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. By professing it, some have strayed concerning the faith. Grace be with you. Amen. Panginoon, sa umagang ito, sa muli, kami po ay nananabik, nagagalak na makasama ka namin at marinig po ang iyong boses. Panginoon, turuan mo po ang bawat puso na naririto ngayon at baguhin mo rin po kami, Panginoon, na kung saan makita ka sa aming buhay at kami ay maging asin at ilaw, magkaroon ng impluensya sa mga tao na kapalibot sa amin, na kung saan, Panginoon, madala namin sila sa iyo sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa iyong salita, sa tulong mo po, sa pamagitan po ng iyong biyaya. Sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin ang buong pag-aaral namin sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang ating pag-usapan, ang title po ng ating pag-usapan po ngayon ay Don't Stray Away from the Faith. Ibig sabihin, marami po mga mananampalataya na umalis sa pananampalataya. Tingnan niyo po sa verse 10. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. At tingnan niyo rin po sa katapusan ng kapitulong ito. Sabi po dito, dahil sa kanilang pag-aangking mayroon sila nito, may mga nalihis na sa pananampalataya. Maraming mga mananampalataya na nalayo na sa pananampalataya. Well, may pananampalataya sila pero hindi pananampalataya na naaayon po sa salita ng Diyos. Yung pinag-uusapan dito, yung konteksto. Kasi lahat ng tao ay may sinasampalatayanan. Pero ang tanong, kung ang sinasampalatayanan ba niya ay naaayon sa salita ng Diyos? Naaayon sa sinasabi sa salita ng Diyos. At maraming mananampalataya na nalihis ng landas, nalayo sa pananampalataya o sa salita ng Diyos, sa madaling salita. So, kaya po ang ating pamagat ngayon ay huwag kang lumayo sa pananampalataya. Huwag kang lumayo sa pananampalataya. So, sa pag-aaral natin ngayon sa mga versikulong ito, nagbigay si Pablo kay Timothy ng 8 utos. Ito po yung utos. Hindi po ito mungkahi, hindi po ito opsyon. Ito po yung utos na dapat na
pananatiling gawin ni Timothy na kung saan para maging manatili siyang faithful sa Diyos at hindi lumihis o umalis sa pananampalataya. Nais ko pong tandaan nyo, ang 8 salita na ito ay importante po ito para maintindihan po natin. Ang una ay makikita natin sa verse 11, ang sinabi ni Pablo dito, yung importante salita dito ay umiwas ka or plea, umiwas ka. Yung pangalawang importanteng salita dito na utos ay sikapin mo o sa English pursue. Ibig sabihin, yun yung habulin mo or yun yung hangarin mo, maging hangad mo. Ang isa pa, pangatlong salita na mahalaga dito na dapat na tandaan natin ay ipaglaban mo. Ipaglaban mo. Yung pang-apat na salita na mahalaga po dito rin na kailangan tandaan natin ay nandito po rin sa verse 12. Sabi dito, panghawakan mo. Okay? Panghawakan mo. Sa verse 14, nagtapos tayo sa verse 14, sundin mong mabuti. Sundin mong mabuti. At tingnan nyo rin po sa verse 17, ang pang-anim. Verse 17, ang pang-anim na utos, utusan mong. Sabi niya, utusan mo. Sa madaling salita. Sa verse 20, ang pang-pitong mahalagang salita na dapat na tandaan natin, sa verse 20, sabi dito, pakaingatan mo. Pakaingatan mo. Or guard. And then, lastly, ang pang-8, nandiyan po sa verse 20, sabi dito, iwasan mo. Natanda po natin, mahalaga po yan para maintindihan natin yung sinasabi dito ni Pablo. So, una, sabi ni Pablo ay, yung unang utos dito ay umiwas ka. Tingnan niyo po sa verse 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Tinawag si Timothy ni Pablo na man of God. Lingkod ng Diyos. Ang man of God ay siya yung tagapagsalita ng Diyos at sumusunod sa utos ng Diyos. At siya ay tapat sa kanyang paglilingkod sa Diyos. So tinawag ni Pablo si Timothy na lingkod ng Diyos, sa English, man of God. So ito ay tunay naman po na siya ay man of God kasi siya ay faithful na lingkod ng Diyos. So, binigyan ng utos si Timothy dito na umiwas. Umiwas. Anong tinutukoy niya po dito? Ang tinutukoy niya dito, binanggit pa lamang niya sa verses 9 and 10. Ang mga naganasang yumaman ay nawahulog sa tukso at nagsisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. So, tumutukoy po ito sa mga ngaral, sa mga magtuturo na ginagamit po ang pagiging makadiyos upang kumita, or ang basihan ng pagiging makadiyos ay ang material na bagay. At sila po ay nahulog sa bitag ng kaaway. Naging makamundo na sila imbis na maging makadiyos. So ito yung tinutukoy dito, yung pagkasakim, ang pag-ibig sa pera, umiwas ka sa mga bagay dito. Ito yung sinasabi dito ni Pablo sa konteksto ng sinasabi niya dito, umiwas ka sa pag-ibig sa salapi, umiwas ka sa mga taong ito na ang hangarin nila palagi ay mag-take advantage, ang kanilang nais palagi ay makakuha ng financial o material na bagay. Ang kanilang pinupuso, hinahangad palagi ay ang mga makamundong bagay, ang material na mga bagay, imbis na ang Diyos. Umiwas ka sa mga bagay na ito. Ito yung tinutukoy ni Pablo na sinabi niya dito na umiwas ka sa mga bagay na ito. At ito yung paalala po sa atin na kailangan pong umiwas tayo sa pag-ibig sa salapi. Ang salapi, walang masama sa salapi. Kailangan natin ang salapi para makabili tayo ng kailangan natin. Pero ang masama ay kung iibigin natin ito ng mas higit sa Panginoon, mas higit sa Diyos. At umiwas tayo sa mga tao na hindi sa atin makakatulong sa ating spiritual na paglago o relasyon natin sa Panginoon. So ito yung tinutukoy ni Pablo dito. Pangalawa, sabi dito, sikapin mong mamuhay ng matuwid. So ang pangalawang utos ay sikapin mo, pursue, sa English pursue, or yun yung habulin mo, yun ang dapat maging hangad mo. Yun yung dapat na habulin mo. At linistan niya dito yung mga dapat na habulin natin, hangarin natin sa ating buhay. Ang una ay mabuhay ng matuwid. Kailangan maintindihan natin na magiging matuwid tayo, hindi po dahil sa mabubuting gawa natin. Naging matuwid po tayo dahil sa katuwiran ng Diyos. Naalala, ang magandang halimbawa po, katulad ng alibughan anak,
na tumalikod sa kanyang ama. Binayasan ng kanyang ama, nagtrabaho sa malayong lugar, naging tagapag-alaga ng mga baboy, at dumating sa punto na naging miserable ang kanyang buhay, nabalik loob siya, bumalik siya sa kanyang ama, at kahit na mabaho ang anak, yinakap siya ng ama. Sabi ng ama, palitan nyo ang damit na ito. Palitan nyo. At yun ay sumisimbolo ng katuwiran ng Panginoon. Naging malinis siya dahil sa ginawa ng Diyos. Paano tayo naging malinis? Sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo doon sa cross. At hindi sa pamamagitan ng ginagawa natin. At kailangan natin sampalatayanan ang ginawa ni Kristo. Sa paraan na yun, tayo magiging matuwid. Sa araw-araw, though tayo naging walang sala na, naging malinis na, pinatawad na sa ating mga kasalanan. Minsan, tayo po ay nadadapa minsan sa karumihan. At binabangon tayo ng Diyos. At binilinis tayo. Pero sa pagbangon na yon, hindi na natin ninanais na bumagsak tayo muli sa karumihan na yon. Ang hangad natin ay lumakad ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So si Timothy at ang bawat isa sa atin ay simply na sinasabihan dito na una, lumayo ka sa mga hindi healthy, hindi nakakatulong na mga hangarin. Kundi hangarin mo ang tama. Yun po yung ibig sabihin ng righteousness. Nakita niyo yung salita right at saka choosness. Ibig sabihin, gagawin mo ang right, ang tama, ang nakakalugod sa harapan ng Diyos. At to pursue righteousness, mababawasan po na dito ang ating hangarin sa mga makamundong bagay kung ang hinahangad natin ay ang Diyos sa buhay natin. Mababawasan po ang hangad natin sa mga makamundong bagay katulad ng mga taong tinutukoy dito sa konteksto na binanggit dito ni Pablo. So, sa paghahanap ng katuwiran, ito ay matatagpuan natin kay Kristo. Tama po ba? Sa paghahanap ng katuwiran, ito'y matatagpuan natin kay Kristo at matatagpuan natin sa pamamagitan ng sa salita ng Diyos. Ito'y nagtuturo sa atin ng katuwiran. Nagtuturo sa atin ng tama kung ano ang dapat na tamang gawin natin. Tamang landas na dapat tahakin natin sa ating buhay. So kailangan natin ilaan ang ating sarili upang makita natin, matagpuan natin ang katuwiran, upang magawa natin kung ano ang tama, ang kalugod-lugod. Ilaan natin ang sarili natin sa pagkilala kay Kristo sa pamagitan ng kanyang salita upang araw-araw palagi tayong malapit kay Kristo, namumuhay tayo ng malapit kay Kristo at hindi malayo. Yun po ang katuwiran. Pangalawa, sa pag-aangad ng katuwiran, meron po ditong progression. Ito una, tapos abanti ka na kung ginahangad mo kung ang katuwiran, ito naman ang mangyayari, ang kasunod na mangyayari. Tingnan niyo po dito, mamuhay ng matuwid, makajos, godliness. So ang pangalawang goal ay ang pagiging makajos. Ang pagiging makajos ay ibig sabihin, makukuha mo ito sa pamagitan ng pagtalikod sa anumang bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, sa kasalanan, at pamumuhay ng masunurin sa kalooban ng Diyos. Yun po, ma-achieve natin ang pagiging makajos. So, paghahangad ng katuwiran na maglilid, magdadala sa paghahangad ng pagiging makajos. Tapos, ang kasunod nito, kung susundan niyo po, ay may pananampalataya at sunod, pag-ibig, pagtitiis, at kamuhan. So, next is, sinabi ni Pablo, pananampalataya. Alam po natin kung anong pananampalataya, tama po ba? Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos na tayo po palaging nakasandig, palaging umaasa sa Kanya araw-araw sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Kahit anong man ang sitwasyon na kinakaharap natin sa ating buhay, nagtitiwala tayo, nakasandig tayo, siya yung sandigan natin, umaasa tayo palagi sa Kanya. Ngayon, ang mga naghahangad ng katuwiran at pagiging makajos ay nanaisin nila na ahangarin nila na ibahagi ito sa iba na kapwa mananampalataya. Sasabihin nila, uy, ikaw rin, mamuhay ka ng may matuwid sa Diyos, na hangarin mo ang katuwiran. Ikaw din, hangarin mo ang pananampalataya. Ikaw din, hangarin mo ang pamumuhay ng may pag-ibig. Hindi mo nanaisin na sa iyo lang ito, kundi nanaisin mo rin na ibahagi ito sa iyong kapwa. Tama po? So, ang kasunod nito, sabi ni Pablo, so, sabi niya, pag-ibig at pananampalataya at pag-ibig, ang kasunod nito na magdudulot ito at yung progression, nakikita po natin progression dito, ang kasunod ay pagtitiis. So, kasunod ng pag-ibig, sabi ni Pablo, hangarin mo o naisin mo dapat na meron kang pagtitiis.
Ang salita po ay ang ibig sabihin po nito ay it's like po sa marathon race, di ba? Sino na po nakakita ng takbuhan sa marathon? Sa running nila, sa race, sa pagtakbo. Lahat po tayo, tama? So, mayroong long distance. Kung sa marathon, long distance, ibig sabihin ng marathon po, lakad lang, slow na medyo kunting takbo, lakad, para and then ang goal mo ay matapos ang race. Mahaba po yun. At minsan po, mayroong natutumbas dahil sa haba ng distansya. At minsan ay may mga hindi nakakatapos dahil po sa hinihingal na at napapagod na. So yung picture dito, kailangan na tiisin mo magpatuloy ka na matapos mo ang takbuhan, ang marathon, ang race. Kasi dadating sa punto na mapapagod ka na, dadating sa punto na parang mag-give up ka na, parang hindi ka na magpapatuloy. So sabi ni Pablo, magpatuloy ka, magtiis ka, patuloy ka sa paglilingkod sa Diyos, patuloy ka sa relasyon mo sa Diyos, patuloy ka sa mga importanteng bagay na para sa Panginoon, sa mga bagay na nakakalugod sa Diyos. So, nagbigay siya ng payo dito na kailangan mapagtiisan mo ang mga hamon sa buhay. Dahil ang iyong laman, ang mundo, ang dyablo ay gagawa ng paraan upang ikaw ay hindi na magpatuloy. Ay kahit minsan ang mga alalahanin sa mundo. Paano ito? Meron pa akong gagawin. Pero meron palaging mga nakakasagabal kung bakit hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos at hindi tayo nakakapagpatuloy. Hindi tayo nakakapagtiis. So may mga sagabal na ilalagay. So we keep going kahit pa minsan ang laman natin sinasabi, huwag ka na magpatuloy. We keep going kahit minsan ang mundo ay hinahadlangan tayo sa ating pagsunod sa Panginoon. We keep going kahit na si Satanas minsan gumagawa ng mga patibong hadlang para hindi tayo magpatuloy. At sabi ni Pablo dito, ang kasunod ay kaamuan. Lumalakad tayo ng may kaamuan. Ibig sabihin, katulad po ito na may power po siya, pero gentle siya. Katulad po ito ng kabayo. Kung saan maaari kang sipaan ng kabayo, pero sumusunod siya sa nakasakay. And again, yung punto dito is, minsan, kailangan natin ma-recognize, minsan may panahon na tayo ay nadadapa at binabangon tayo ng Panginoon. At kailangan din natin maging maamo sa iba na may kahinaan din. Ito yung punto na sinasabi dito na dito sa binasa natin. So, we need to be gentle. So, pangatlong utos na nais ko pong tingnan nyo dito na mahalaga ay sikapin. Ipaglaban mo, verse 12. Ipaglaban mo ng mabuti ang pananampalataya. Alam niyo po, ang buhay ng Kristiyano po ay mayroong araw-araw may laban. Ito po hindi laban na ikaw po ay may baril o may mga missile na magpaglaban ka sa kapwa mo sa ibang lugar. Ito po ay spiritual na pakikipaglaban na minsan hindi natin nakikita. Ang buhay ng Kristiyano mayroong palaging pakikipaglaban sa pananampalataya. Minsan, gusto mo na bumibap, ayaw ko na, nakakapagod, gusto ko na hindi magtiwala sa Panginoon, ayaw ko nang umasa. Pero, nagkikipaglaban ka na magpapatuloy ka, magtitiwala pa rin ako sa Kanya, maniniwala pa rin ako sa Kanya mga pangako. Ang buhay ng pananalig sa Diyos ay hindi po madali. Hindi po madali na palaging manampalataya. Dahil may mga pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. So, but then, sabi ni Pablo, kung nabasa niyo sa 2 Timothy, I have fought the good fight, nakipaglaban ako ng mabuti. I have finished the race, natapos ko ang takbuhan. So, mahalaga na nagpapatuloy tayo matapos natin magawa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang buhay Kristiyano, ulitin ko po, mayroong pagkikipaglaban. Kailangan natin lumaban. Lumaban sa pananampalataya, sa spiritual. So, kailangan po maging willing tayo. Minsan, ang gusto lang natin labanan ay yung mga taong nakasakit sa atin. Di ba, Pastor, ang gusto ko lang labanan ay yung mga taong nakagawa sa akin ng hindi maganda. Doon ako magaling, Pastor. Pag sinaktan mo ako, lalabanan kita.
Pero minsan or kadalasan siguro hindi tayo nakikipaglaban din sa sarili natin, mismo sa ating sarili, na mayroong bagay sa sarili natin na hindi nakakalugod sa Diyos na kailangan natin labanan. Mayroong bagay sa buhay natin na kailangan natin na labanan, mga kasalanan o isang tentasyon na nariyan sa ating buhay. So, sinasabi ni Pablo, makipaglaban ka. Fight a good fight. Labanan mo ang laman. Ang pita lang yung laman. Ang pita lang yung mata. Labanan mo ang yung pride. Labanan mo ang kaaway upang hindi ka mahulog sa kanyang bitag. Kung tayo po ay naglalaylo, nagpapahinga, nagre-relax palagi sa ating buhay spiritual, binibigyan po natin ng pagkakataon ang ating laman at ang ating kaaway upang tayo po ay pabagsakin, pataubin. So, sabi ni Pablo, fight a good fight. Ipaglaban mo. So, kung magkikipaglaban po tayo sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, ito po magdudulot ng mas malaking pagpapala sa ating buhay. So, hindi lang yung tinutukoy niya dito, fighting against those false teachers para hindi malihis ng landas, but we need to fight against sa ating flesh, sa ating sarili, sa mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Pang-apat po is lay hold. Panghawakan mo, verse 12, tingnan niyo po dito, panghawakan mo ang buhay na walang hanggan. Dahil dyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. Sinasabi ni Pablo dito na mamuhay ka as if na nanasa iyo ang buhay na walang hanggan. Hindi ibig sabihin na dito na walang buhay na walang hanggan si Timothy. Ang tinutukoy niya, mamuhay ka dahil anak ka ng Diyos, mamuhay ka na anak ng Diyos. Mamuhay ka na talagang nakikita sila na nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Alam niyo po ba na pwedeng posibilidad na maaaring ang isang tao ay saved pero hindi siya namumuhay sa kung anong meron siya? Sa kung anong pagkatawag sa kanya? Maraming tao ang sumasampalataya kay Jesus. But there's a lot of compromise. A lot of compromise. Namumuhay pa rin po sila sa kanilang sarili sa pamamaraan ng sanlibutan imbis na sa kalooban ng Diyos. At tanda po natin na ang sistema ng mundong ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. At hindi po ito magdudulot ng kabutihan sa ating buhay. Kailangan na, sabi ni Pablo, panghawakan mo kung ano ang mayroon ka. Ibig sabihin na dapat na isa pamuhay mo, kailangan mong malaman at maunawaan at kailangan mong lumakad, mamuhay na may pagsunod sa calling, binigay na calling sa iyo ng Diyos. Mamuhay ka ng ayon sa kalooban ng Diyos. Panghawakan mo. Panglima ay makikita po natin sa verse 13 to 16, keep. So sabi dito sa verse 13, iniutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harapan ni Kristo Jesus na nagbigay ng mabuting patutuo sa harapan ni Poncio Pilato. Sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So, yung panglima po ay sundin mong mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihan Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So, iniutos ni Paul kay Timothy ayon sa, sa Trinity dito, binanggit niya dito yung, yung dalawa sa Trinity, ang Ama, ang Diyos Ama at Diyos Anak. According to sa confession, according to the Father and Son, you keep a good confession. Ano po ba dito na sinabi dito yung sa verse 13, yung patutuo sa harap ni Poncio Pilato is, di ba tinanong siya na, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? At sinabi niya base sa confession niya na kung saan si Jesus ang hari ng mga Hudyo, siya ang Messiah. Pero kung i-deny niya yon, kung i-deny niya
ang confession na yon, maring hindi siya ipako sa cross. Dahil yun yung kinagagalit ng mga Hudyo, di ba? Na siya, kiniklaim niya na siya ang hari ng mga Hudyo, siya ang Messiah. This is totoo na siya ang Messiah at ang hari ng mga hari. Minsan sa pagiging Kristiyano, susubukan tayo kung titindig ba tayo o hindi. Paano tayo susubukan? Sa panahon na siguro, sa panahon na may nakakasama tayo ng mga unbeliever, mga hindi Kristiyano. Susubukin yung pagtindig natin kung titindigan mo pa rin ba ang Panginoon, ang salita ng Diyos, o madadala ka sa kanilang kagustuhan. Pero dito yung punto, isang magandang halimbawa, pinakamagandang halimbawa ay yung halimbawa ni Jesus, na hindi siya magpapadala sa crowd. Magpatuloy siyang tumindig sa kung ano ang totoo. Kasi kung hindi siya tumindig, hindi sana siya mapapang sa cross. Ulitin ko po, yun ang kinagagalit ng mga Hudyo, na siya ay nag-claim na Messiah, na siya ay hari ng mga Hudyo. So, napakahalaga, yung tinuturo po dito, napakahalaga na tinitindigan natin ang salita ng Diyos. Kaya, napakahalaga yung salita na panghawakan mo, ipaglaban mo. Pinaglalaban po ba natin? Tinitindigan po ba natin ang salita ng Diyos, ang ating pananampalataya, kung madali tayong matangay sa agos ng sanlibutan? Yung buhay Kristiyano po ay katulad ng talong. Diba? Yung post. Ang tubig pababa. Yung pong sanlibutan pababa, pabagsak. Ang Kristiyano palangit, pataas. At napakahirap na sumunsong, umabante, dahil ang sanlibutan ay atras. Ganun po tayong Kristiyano. At kung hindi po tayo titindig dito sa ating pagiging Kristiyano, madali tayong tinatangay ng agos ng sanlibutan. Dahil malakas ang tangay, malakas ang impluensya ng sanlibutan. Minsan nga po nagtataka, hindi pa rin nasasagot, nagtataka pa rin ako minsan. Minsan sa tao, pag impluensyahan ng mabuti, mahirap ma-influensyahan. Pero pag influensyahan mo po ng mga kalukuhan o hindi maganda, madali pong maka-adapt, madali pong gawin kaagad, sundin ang halimbawa o yung suggestion. Siguro nga po dahil sa ating pagiging makasalanan, sa nature natin na pagiging makasalanan, ngunit tayo po ay dinilis na ng Panginoon, tayo po ay pinatawad na sa ating mga kasalanan. At hindi na po yun yung hangarin natin. Yung hangarin natin ay ang katuwiran ng mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Hangarin natin ay pagiging maka-Diyos. Hangarin natin ay pagtitiwala sa Diyos. Hangarin natin ang kamuan. Hangarin natin ay tumindig sa salita ng Diyos. Tumindig sa kalooban ng Diyos. So ito yung po pinag-uusapan natin dito. Ang sinasabi ni Pablo. Pinaalala ni Pablo kay Timothy na darating sa punto na katulad ng mga false teacher na ito, na sila ay bumagsak sa mga material na bagay sa offer ng sanlibutan, ikaw ay susubukin, ikaw ay tutuksuhin, pero alalahanin mo ng tunay na source, ng tunay na buhay, nagbibigay ng tunay na buhay. Tingnan niyo po dito na dinescribe niya ang Diyos. Iniutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat. Kasi mahalaga marinig natin yon, dahil minsan akala natin ang tunay na buhay ay ang mga bagay na nandito sa mundo. Pero ang tunay na buhay ay na kay Kristo. Siya ang source ng buhay. Kung wala kang Kristo, buhay ka ngayon, pero 2 beses kang mamamatay. Patay sa pisikal, patay sa kaluluwa. Pero kung ikaw ay buhay ngayon, 2 beses ka mamamatay, ngayon buhay ka, patay sa pitan ng laman, patay sa makamundong bagay, patay sa mga bagay na gusto ng laman, then 2 beses kang mabubuhay. Buhay ka ngayon, meron kang abundant life, and then sa pangalawang buhay, pagkamatay mo, ay meron kang buhay na walang hanggan. You die once, you live twice. But kung wala kang Kristo, you live once, you die twice. 2 beses kang mamamatay. So, Timothy, sa ating mga Kristiyano, palitan po natin. Kayong mga Kristiyano, ilan sa simbahan, maliban kay Timothy, pinapaalala ito sa atin. Tindigan ninyo ang inyong pananampalataya.
Tindigan ninyo ang iyong pananampalataya. Tindigan ninyo ang salita ng Diyos. Knowing na siya ang source ng buhay. Nasa kanyang tunay na buhay. And kailangan na sundin natin ang halimbawa ni Kristo na hindi niya pinahintulutan na madungisan ang kanyang testimony, ang kanyang patotoo. Tumindig siya sa kanyang testimony sa kabila ng persecution. So, which is why tinawag ni Paul si Timothy na tindigan mo, keep your testimony and stay. Walang dungis. Tindigan mo ang iyong pananampalataya. Hindi ka maaaring tumakbo, magsimula tapos hindi mo tatapusin. Hindi ka pwedeng tumakbo tapos sa dulo na ay magsasabi ka na hindi ko na kaya, hindi ko na gusto. Susubukin ang buhay Kristiyano. Susubukin ang iyong patotoo, ang iyong testimony. At doon minsan, tayo nahihirapan sa testimony. Hindi po buhay na wala ng kasalanan. Hindi po buhay na hindi na pumapalya. Pero buhay po na hindi nag-give up na patuloy na mabigyang kaluguran ang Diyos sa ating buhay. Naintindihan po natin? Hindi po tinutukoy ni Pablo na hindi ka na babagsak. Hindi po tinutukoy ni Pablo na hindi ka na magkakasala. Pero ang buhay na hindi sumusuko na mabigyang kaluguran ang Diyos sa buhay mo. Patuloy kang titindig sa Panginoon, titindig sa kanyang salita, titindig sa pananampalataya kahit anong mangyari. Yun po ang tinutukoy dito. Panganim na malagang tandaan po natin ay utusan mo. Mahirap ito sabihin na utusan mo ang iyong mga membro. Paano ko sabihin nila, Paul, sino ka ba pastor na utusan ako? Tingnan niyo po dito sa verse 17. Ang mayaman sa material, lalo na po mayaman. Kasi pag mayaman, mahirap po yan mautusan. Ang mayaman sa material na bagay ay utusan mong huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Utusan mo silang gumawa ng mabuti, at ito na naman po, palay ka ng utos. Utusan mo silang gumawa ng mabuti at magpakayaman sa mabubuting gawa, maging bukas palad at matulungin sa kapwa. Sa gayon, makakapag-impok sila para sa mabubuting pundasyon sa hinaharap at makakamtan nila ang tunay na buhay. Napakagandang paalala po. Well, wala na ba siguro dito mayaman? Mayaman po dito? Mayaman tayo sa Panginoon. Pero tinutukoy dito yung mga mayaman sa material. So, tayo po ay sapat na, di ba, sapat na ibinibigay ng Diyos ang ating mga pangailangan. Needs, walang wants. Minsan may wants kasi may extra. Pero most of the time, yung mga needs ang ating natatanggap. Tama po ba? So, tinutukoy niya dito sa mga mayroong extra, yung mga mayayaman. So, but then, ito isang magandang paalala kasi sabi ni Pablo dito, utusan mo ang iyong kongregasyon. Hirap nito na gawin ito bilang pastor, lalo na si Timothy na siya ay grandpa, teenager. Tapos mag-uutos siya, utusan niya na gawin ito lalo na sa mga mayayaman na miyembro niya. So, dalawang ibig sabihin ng utusan, instruct, and then yun na po yung literal utusan. Order, utusan siya. So that's why mas malakas siya nagsalita kaysa sabihin lang sister, pwede ba gawin mo ito? Hindi. Yung ibig sabihin nito, gawin mo talaga ito. Yung ibig sabihin nito na salita. Hindi ito yung you just tell the person, pero bigyan mo siya ng command. Order talaga, i-order mo sa kanya. So again, so here's Paul, nagsulat nito kay Timothy at sabi niya, kausapin mo mga tao sa fellowship na yung mga mayayaman at utusan mo sila na maging generous, mapagbigay. Hindi maging mapagmataas. Pero mag-impok ng kayamanan sa langit. Sabi ni Jesus, di ba naalala ninyo, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na walang anay, walang kumukutkot ng pera. So yun yung sinasabi ni Pablo dito na mag-impok sila ng kayamanan sa langit at hindi
bigay ang kanilang buong pagtitiwala sa mga material na bagay, sa kayamanan, hindi ilagay ang kanilang buong puso, magbigay focus sa material na bagay. At ito ay magandang paalala po sa atin na ang bawat pagpapala po na natatanggap natin mula sa Diyos ay napakalaga na ginagamit rin po natin para sa karya ng Diyos na nag-iimpok tayo sa kayamanan, ng kayamanan sa langit. We use it for the glory of God as well. Now, pangpitong salita na mahalaga po dito in verse 20. Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo, or guard, o bantayan mo. So, ang pinagkatiwala kay Timoteo ay mga mabuting balita, gospel, ang salita ng Diyos. And kailangan niyang pakaingatan ito. At hindi dapat na ito dagdagan o hindi ito dapat na bawasan. Kapag itinuturo ito, hindi dapat itong dinadagdagan at hindi ito binabawasan. Sinabi ko na po dati na walang lugar ang opinyon ng tao, walang saysayang, walang pointless, walang lugar ang opinyon ng tao. Ang mahalaga po palagi ay ang salita ng Diyos. Hindi po counted palagi ang opinyon ng tao. Ang counted, ang mahalaga palagi ay ang salita ng Diyos. Kahit paano pang opinion po ninyo, kahit ano pang pananaw nyo, ang pinakamahalaga pa rin kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos. At hindi ka makapagsabi sa harapan ng Diyos, pero Panginoon, ito yung opinion ko, ito yung pananaw ko. Hindi yun tanggap. Dahil ang tatanggapin lamang ay ito, ang salita ng Diyos. At ito dapat ang marinig at ituro sa mga tao. Ito dapat ang tanggapin natin sa ating buhay. So, ito ang mas higit na nakakatulong sa ating buhay, ang salita ng Diyos. Now, lastly, tapos na po tayo. Verse 20-21, avoid. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Dahil sa kanilang pag-aangking meron sila nito, may mga nalis na sa pananampalataya. Sumainyo ang kagandang loob ng Diyos. So, last po na point dito ay iwasan. So, ano po ang dapat na iwasan? Tingnan niyo po, balikan po ninyo ulit. Iwasan mo ang mga usapang lumalapastangan sa Diyos at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Sa English po, pain and idol babblings. Ibig sabihin po sa madaling salita, yung mga pointless, walang saysay na pag-uusap. Walang saysay na pag-uusap. So, Timoteo, bilang leader ng simbahan, responsable ka na ang salita ng Diyos dapat na pag-usapan. Responsable ka na ito dapat ang maging mahalaga sa bawat membro, sa pagtitipon, ang salita ng Diyos. Huwag ka mag-aksaya ng panahon sa mga ibang mga bagay na pag-uusap. Ang pinakamahalagang pag-usapan ay ang salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Ang pinakamahalagang bagay na pag-usapan ay ang salita ng Diyos. At ito ang kailangan lamang, the only thing na kailangan ng tao dahil ito ay may malaking impact, ito ay epektibo, ito ang kailangan natin sa ating buhay, ang salita ng Diyos. So, pangalawa, dapat na iwasan natin. Sabi dito, at ang mga pagtatalo tungkol sa hindi totoong karunungan. Pagtatalo sa hindi totoong karunungan. Sinabi ni Pablo, sinulat ni Pablo ito sa katapusan ng toward the ends ng first century, hindi natin alam ang kabuuan, pero may mga na-develop na mga grupo dito